i-highlight ko lang itong information na meron tayo ngayon sa CoinGecko website. Based sa information from the CoinGecko website, ang current price action ng CryptoBlades skill token ay bumaba ito by 10.3% as of the recording ng video na to. So based on my observation, it was around 290, then 275. Pero ngayon, pag login ko, ang isang CryptoBlades skill token is equal to 243.61 pesos na lang. So ang baba niya for me. Ayan, makikita natin yung downtrend on a 24-hour time frame, and then based on a 7-day time frame, kitang-kita niyo yung pagbaba niyan dito. Malayong malayo na to sa talagang ano niya, yung all-time high niya before, na yung talagang naging mainstream yung CryptoBlades play to earn gameplay. Na kita niyo yan, no? July 27, 2021. Ang isang skill noon umaabot ng 7,169.89 peso. So napaka far cry niya compared sa current price action ng CryptoBlades skill token based on the date and time ng recording ng video na to. Hindi naman siya yung parang ano, yung yung parang seismograph na ano, yung very volatile na taas baba. Ano lang naman siya, gradual lang yung decrease niya. Kung i-base natin dito sa entire history niya, pagka 1 year, so ganun din siya, 180 days. Okay, so gradual pa rin. Pero kapag ka ang view natin ay in the past 90 days or 3 months yan, ayan, makikita natin yung pinakamababa niya. In the past 3 months, 235. Okay. So in the past 3 months, for as low as ano pala siya, February 24, 2022, bumaba pa siya as low as 235. So ito yung ituturing natin na ano, support ng CryptoBlades skill token. 235 yung action to watch out. As much as possible, wag nang bababa below 235 peso kasi asahan natin na baka kapag bumaba pa siya below 235 peso, baka magulat na lang tayo, nasa less than 200 peso na lang to. So dapat ang price action nito, kung 243 pesos siya ngayon, dapat tuloy-tuloy lang na around that price action lang siya maglalaro, and then pataas. So pagka based on 30 days naman, ganun din. Ito yung pinakamababa niya, yung ano nga, February 24 na 235 peso. 14 days, 7 days. Oh, laki oh. Naiintindihan ko naman na bumaba rin naman kasi talaga yung Bitcoin, and below 40 dollars ang Bitcoin. Nasa Coin Market Cap website din tayo ngayon. So makikita natin na below $40 makikita natin na below $40,000 ang Bitcoin. Somehow may effect kasi yan sa lahat ng mga coins sa cryptocurrency market. So it's also applicable to CryptoBlades skill token, pero dapat, dahil ang area nito ay play to earn, dapat meron din siyang ginagawang sariling ano, mga contingency plans, or kung ano man yung mga existing projects nila, dapat ituloy nila or i-improve pa lalo para ma-entice pa yung mga maraming ano, gamers na bumalik sa CryptoBlades. Kasi ako, naglalaro ko nito kasi unang-una napakadali niyang laruin, and gusto ko pa rin naman maibalik sa akin yung ano ko, yung returns on investment. Hindi ko pa siya nakukuha totally. Ang another option na hinihintay ko, kung itong King token nila, yan, hindi ko pa kasi nakikita to sa gate.io. Gusto ko makita ko muna to sa gate.io, itong King token. Yan, check natin yung market. Ito lang kasi yung mga exchange and wallets kung saan pwedeng mabili ang King token ng CryptoBlades play to earn. So yung pinaka pwede pa lang dito, L-Bank. Pero kasi kita nyo yan, yung confidence level sa exchange, ano siya, somewhere in the middle. Hindi siya ganun ka-impressive. Passive lang siya, hindi ganun ka-impressive. Hindi rin naman sobrang ganun kumbaga hindi naman ganun ka alarming. Nasa gitna lang siya. Pero syempre, kaya gusto ko sa gate.io kasi kahit papaano,
Ang Gate.io, pasok yan sa top 10 exchange. Talo niya pa nga ngayon yung ano pala, Crypto.com, oh. Di ba? Yan, ang confidence level niya, ano. Ayan, kita nyo, green, 7.2. Mababa. Ayan, ang L-Bank nasa number 25 naman pala. Pero syempre, di ba, kung mag-i-invest na, dalawang exchange lang yung pinaglalagyan ko ng ano ko, cryptocurrency investment, itong Binance and then itong Gate.io. Binabantayan ko rin na sana yung King token, kasi kung mag-i-invest ako sa CryptoBlades, ang gusto kong tutukan next itong ano, itong CryptoBlades King token. Kasi dito, pagka nag-invest ka ng some amount of money and then listed siya sa Gate.io, yun yung time na makukonvince ako mag-invest dito sa King token. So, in a way, nakakapag-contribute din ako sa economy ng ano, ng CryptoBlades Play to Earn. Pero itutuloy ko pa rin maglaro nitong ano, ng CryptoBlades skill dito sa ating CryptoBlades Play to Earn sa Hiko Exchange. Kasi wala naman akong ano naman sila. Unang-una hindi nila tayo niloko, hindi nila tayo ni rug pull. Kung ano man yung challenges na na-experience nila before doon sa reward system and economy ng game, nag-try sila ng best nila para mag-bounce back. Okay naman yung ano nila, yung mga endeavors na ginawa nila. Yun nga lang, kailangan nilang i-redeem. Okay naman, ituloy-tuloy lang nila. Marami silang mga projects talaga. Ayan, makikita nyo dito sa ano nila, marami silang mga ginagawang ways to improve their platform, like engaging to NFT marketplace, doing partnerships with other projects and play to earn platform, metaverse. Meron din sila nung ano, CryptoBlades Bazaar, yung mga burning mechanism nila sa characters and weapons. Sa nakikita ko na ano, more on gumagawa sila ng ways para makapag grow palalo by doing partnership with other play to earn platforms and projects. So yun yung observation ko sa kanila so far. Yung isa pang nagmamarka sa utak ko na glaring yung ano, kapag bibili ka ng land sa CryptoBlades Kingdom, hindi ka na pwedeng bumili gamit yung skill token. So yung fear ko lang parang ano, parang wag naman sana na parang ibabaliwalain nila yung skill token, kasi nga parang ang gusto na nilang i-highlight or i-focus on is yung CryptoBlades King token. Dapat nandito pa rin yung CryptoBlades skill, yung kung paano natin siya nilalaro dito sa CryptoBlades Play to Earn gameplay. Then kung magki-CryptoBlades Kingdom, edi go lang, wala namang problema doon kung metaverse 'yun. Kasi kung kakaririn nila yung CryptoBlades King tapos parang pinapabayaan nila yung CryptoBlades skill, hindi ako mamomotivate gaano maglaro nung ano. Hindi ako mamomotivate maglaro nung ano, CryptoBlades King nila or CryptoBlades Kingdom nila kung papabayaan naman nila tong CryptoBlades skill. Kasi para sa akin dito nagsimula yung ano yung CryptoBlades talaga eh. So sana aalagaan pa rin nila tong CryptoBlades skill. Ngayon kapag nakikita ng mga gamers na profitable yung CryptoBlades skill, syempre mag-e-explore pa yan lalo kung ano yung pwedeng malaro or ma-utilize doon sa bagong improved version ng CryptoBlades na CryptoBlades Kingdoms. Ayan. Kasi more on metaverse yung style nun and NFT. Very quick observation lang for CryptoBlades in general. Perception ko lang naman lahat ng ito and all the information or details na binigay ko sa inyo in this video are not for financial advice and for educational and entertainment purposes only. So more fruitful games everyone. God bless, good health, and I'll see you again on our next vlog. Bye for now.